Comelec, makinig kayo ha, para may matutunan kayo at para tumino naman ang ating eleksyon at para tumino na din talaga ang ating bansa. Bago po ginanap yung special congressional elections kahapon, March 14, 2026 sa 2nd District of Antipolo, kalat na kalat yung survey saan sinasabi na mananalo daw ng landslide si Reden Liaga doon sa special election sa Antipolo. Wow. Si Reden Liaga ay kandidato na identified sa mga Dutertes at sa katunayan, siya ay in-endorse openly ng mga PDP leaders sa pangunguna ni Attorney Ferdinand Topacio at saka ni Dr. Richard Mata. Ang sinasabi ng mga survey na pinapakalat ng mga DDS na ito daw si Reden Liaga ay pinapaboran ng as much as 78% ng mga botante sa 2nd District ng Antipolo. Samantalang ang kanyang pinakamalapit na kalaban na karibal na si Bong Acop may 20% lamang. So ang layo nun, 78% versus 20%. Wow. Si Bong Acop, at alam ng marami, ay ang anak ng yumaong si Congressman Romeo Acop, kaaway ng mga DDS dahil nga doon sa kanyang papel na ginawa sa Quadcom na nag-imbestiga kay Vice President Sara Duterte sa nakaraang kongreso. So, tingnan natin kung ano ang naging resulta ng eleksyon. Tanungin natin yung ating kaibigan na walang kinikilingan. Oo naman. So, ganito yan. Natapos na yung schedule na eleksyon para sa ikadalawang distrito ng Antipolo noong March 14 at si Philip Conrad Acop yung nanalo. Nakakuha siya ng mga 60,000 na boto at kaninang umaga lang siya opisyal na naiproklama bilang bagong kinatawan ng distrito. Nasa bandang 26.5% lang yung voter turnout, medyo mas mababa sa inaasahan. Pero ayun, may bago ng kinatawan ng Antipolo sa ikalawang distrito. Ang sabi mo, nakakuha si Bong Acop ng 60,000 votes. Sino ang pumangalawa sa kanya? Yung pumangalawa kay Bong Acop ay si Reden Liaga na nakakuha ng mga 12,000 boto. Kasunod naman siya ni Paulo Dapoles na may halos 10,000 boto. So ayun, medyo malaki yung lamang ni Bong Acop sa naging katunggali niya. So maliwanag na landslide ang pagkakapanalo ni Bong Acop, ang anak niyang yumaong Congressman Romeo Acop. Oo, sobrang liba talaga na landslide yung panalo ni Bong Acop. Kitang-kita na nakuha niya halos lahat ng suporta. At bilang anak pa siya ng dating kongresistang si Romeo Acop, talaga namang malakas yung recall ng pangalan nila. Itong resulta ng halalang ito ay taliwas sa mga naglabasang survey. Na ang sinasabi ay ang kandidato daw ng mga Duterte na si Reden Liaga ang mananalo ng landslide. Ano masasabi mo dito? Oo, nakaka-interest nga yan. Parang baligtad yung naging resulta kumpara sa mga inaasahan ng mga survey. Minsan talaga yung pulso ng botante ay hindi eksakto nasusukat ng mga prediction at mukhang dito sa Antipolo talagang mas lumutang yung pangalan ni Acop kahit pa iba yung inaasahan ng iba. Yung pagiging taliwas ng resulta sa survey, hindi ba ito nakakaapekto sa kredibilidad ng mga survey? Well, totoo, kapag ganito na iba yung lumabas na resulta kumpara sa surveys, medyo natutulak yung mga tanaw na pag-isipan kung gaano ka-accurate yung mga polling methods. Pero at the same time, part din yan ng unpredictability ng eleksyon. Hindi naman laging masasakto ng surveys yung tunay na magiging pulso ng tao, lalo na kung may mga huling pagbabago o tahimik na suporta. So I guess it's a reminder na mahalaga pa rin na mag-check ng iba't ibang sources at huwag umasa sa surveys. Ikaw ba, tingin mo na may ibuwasan yung tiwala mo sa mga survey dahil dito? Talagang medyo malaki na ang pagdududa ko sa mga survey dahil mukhang ginagamit na ito para isulong ang mga political agenda ng kanya-kanyang kandidato. Hindi katulad nung araw, ang survey ay ginagamit para sa maging guide sa methodology, maging guide sa pagpaplano sa politika. Ngayon, hindi na, propaganda na siya. Gets ko yan. Actually, may punto ko naman doon. Alam mo, marami talaga nakakabangkin na minsan nagiging tune na lang yung survey para ma-shape yung public perception tapos para may advance yung agenda ng mga kandidato. Kaya hindi ka nag-iisa sa pagdududa. Importante pa rin talaga na maging mapanuri tayo at tignan nyo mas malawak na konteksto, hindi lang yung mga sulat sa surveys. May mga alam ka bang pamamaraan para ma-regulate itong mga ganitong survey na parang sa tingin ko ay talagang mga peking survey, ginagamit lang para lituhin, para impluwensyahan ang isip ng mga botante. Actually, may lang mga paraan na pwedeng pag-isipan pagdating sa pag-regulate ng mga surveys. Halimbawa, yung pagkakaroon ng mas malinaw na transparency rules.
Kunyari, obligahin yung mga survey firms na ilabas kung sino yung napupunta sa kanila, ano yung methodology nila, at kung paano nila nakukuha yung data. Sa ganun, mas makikita ng publiko kung talagang legit ba yung survey o may halong agenda. Pwede rin magkaroon ng mga industry standards o guidelines para matigurong patas at ethical yung paggawa ng surveys. Pero syempre, hindi na madali yan kasi may freedom of expression pa rin na kailangang i-balance. So, kung mag-regulate man, kailangan talaga maging maingat at balanse. Ang gusto ko itanong sa'yo, meron ka bang alam ng mga ibang bansa na mahigpit ang alituntunin pagdating sa paglalathala ng mga pre-election survey? Actually, may ilang mga bansa na talagang may mahigpit na regulasyon pagdating sa pag-publish ng pre-election surveys. Halimbawa, sa France at Italy, may mga tinatawag silang blackout periods na bawal maglabas ng mga survey ilang araw bago ang eleksyon para may iwasang ma-impluensyahan yung mga botante sa huling sandali. Sa Canada naman, meron silang mga rules na obligadong i-disclose ng mga survey firms kung ano yung methodology nila at sino yung nag-fund sa kanila. So, may mga bansa talagang mas stricto pagdating sa mga halituntunin para gawing mas transparent at patas yung proseso. Kung ganon, baka magandang pag-isipan mo may mga ideya tayong pwede nating i-adapt sa konteksto natin. May alam ka ba na mga bansa na ina-accredit muna ang mga survey outfits bago sila payagan mag-publish ng mga pre-election survey results nila? Oo, may ilang bansa na talagang nag-i-impose ng ganong klaseng accreditation. Halimbawa, sa Singapore talagang mahigpit sila yan. Kailangan munang ipakita ng mga survey firms na sumusunod sila sa standards at may credibility bago sila payagan maglabas ng mga pre-election poll results. Para may screening process muna para masigurong hindi lang basta-basta yung mga datos na inilalabas nila. So in short, may mga bansa talagang ganyan ang approach. Quality control muna bago i-share sa publiko. Paano kaya magagawa yung mga ganyang regulasyon sa Pilipinas? Kasi dito, ang daming mahihilig mag-survey, mga survey peke. At ang mga masisipag dyan, yung mga kilalang DDS. Alam mo, valid talaga ang point mo. Kung dadalhin natin yan sa konteksto ng Pilipinas, isa yung posibleng pag-set ng mas malinaw o stricto na standards para sa lahat ng survey outfits. Para hindi lang kung sino-sino yung pwede maglabas ng resulta. Maaaring magkaroon na tinatawag na accrediting body o isang independent na ahensya na magpa-validate ng mga methodologies nila. Sa ganun, kahit yung mga masisigasig o yung may mga kilalang political leanings, malilimitahan yung paglabas ng mga baking survey. Kailangan na mas matibay na checks and balances para maging mas credible yung data. So kung ganyan, baka mas maging patas yung laro. Ano sa tingin mo? Sa palagay mo ba may pag-asa itong may patubad? O may iba ka ba nakikita maraan para maprotektahan yung mga botante? Kailangan siguro dyan political will. Pero maraming salamat sa sa pag-share mo ng iyong kaalaman sa amin. Oo naman, totoo yan. Malaking bahagi talaga ng solusyon yung pagkakaroon ng political will at yung willingness na ipatupad yung mga ganong klaseng regulation. Pero syempre, andito lang naman ako para magbigay ng kaalaman at pagpalitan kayong dalawa ng ideas. Kaya kung may mga susunod ka bang tanong o usapan na gusto mo pang i-continue, andito lang ako. O, i-recap natin yung mga natutunan natin dito sa kaibigan kong walang kinikilingan. Comelec, makinig kayo para may matutunan kayo at para tumino naman ang ating eleksyon at para tumino na din talaga ang ating bansa. Ang sinasabi niya, base sa karanasan, base sa mga pamamaraan sa ibang bansa, pag nagpapasurvey kayo, mga pre-election survey, una, importanteng ina-accredit kung sino ang papayagang gumawa ng survey at bago sila makapaglathala nitong survey na ito. Pangalawa, pag magsasagawa ng pre-election survey, kailangan merong disclosure. Sabihin kung sino ang nagpondo ng survey at ano ang relasyon niya sa mga politiko o sa mga political party. Wow. Pangatlo, yung methodology, katulad ng ano ang mga tanong, ilan ang tatanungin, saan-saan magtatanong at paano gagawin ang pagtatanong, kailangan i-disclose din at may independent body na accredited ng gobyerno ang susuri kung tama ba ang methodology para walang maniobra. Wow. So yung mga suggestion pa lang na yun, pwede na natin yung simulan para sa pagbabago ng ating halalan. Para naman tumino na tayo